tubig. Kaya nahulog ka sa hagdan. Sabi naman, bakit siya sa isang another group, sabi niya, bakit ako nahulog sa hagdan? Yan ay destiny. Yan ay pinlano ng Diyos na ikaw ay mahuhulog sa hagdan. Talaga? Ganon ha? Lumapit po siya sa born again, at ang sabi ng born again, sinong nasa likod mo? Malamang tinula ka! Alam niyo po bakit? Sapagat marami sa mga Kristiyano, ang hindi talaga pinamumuhay ang pagiging totoong Kristiyano. Kasi magtaka tayo bakit sabi doon, tayo ay Kristiyanong bansa, pero bakit gano'n? Magulo pa rin yung ating bansa. Maraming nang nadaya, maraming nang nalamang, di ba? Sa church na lang, huwag na tayo lumayo, sa church na lang. Pag meron kang cellphone na mamahalin, tapos kumakanta kayo praise and worship, na ilagay mo sa upuan, habang natin praise and worship ka. Praise the Lord. Kapag nawala yung cellphone mo, amen? Huwag na tayo lumayo, pero sa natin Christian yun. Pero natakot siya, baka nakawal mo. Huh? At nangyari yun, nawala ng cellphone, nawala ng gamit sa church. Habang nag-praise and worship, nangyari ang talikod niya. No? Kaya ang ginagawa ng iba, habang nag-praise and worship, hawak-hawak yung bag. Yes, Lord. Hawak-hawak yung bag. Ayaw bitawan. Kawalan ng tiwala sa kapwa. Nakapagtataka. Sabi nila, napakaraming Kristiyano sa Pilipinas. Pero bakit ganon? Ganon ang nagiging nangyari. Parang pagtulingin ka sa isang lugar, parang walang Kristiyano. Pumunta ko kami sa Manila ng aking asawa. Pero bago ka makapit sa simbahan na yun, maraming mga nagdadaan ng taon, dadaan-daan. Parang wala lang. Minsan nga, matanda, parang overtake. Tumba-kumba, maapakan yung paa, umaapakan ng paa. Minsan naman, nakakotse, may tubig, apakan yung tubig. Siyempre yung pero maya-maya, napapansin mo, papasok lahat ng church. Ibig sabihin, magkakapatid. Pero bakit gano'n? Papunta nun, parang hindi magkakilala. Pag nakapunta sa church, parang di yan, ginala na, walang pansinan. Hindi mo, parang walang Kristiyano dito. Kasi pagka tinuturo mo ng pagiging Kristiyano, sumusunod kay Kristo, dapat mabait yan. Amen? Hindi na hindi. Bayad, hindi na kailangan mag-isuyo nga po bayad. Pag angat mo na ng kamay, akin na sis, ibabayad ko na. Di ba? Pag umakit na ng jeep, talagang pag-akit ng jeep, ang ginawa, usog. Adi, dito, usog. Kaya minsan, kahit naman na, ang dating pikpit, talaga naman, pasok. Kailangan pa niya pumasok sa dulo. Pwede na umusog ka na para isang akbang na nandyan na. Nakapagtataka. Pero maraming Kristiyano. Bakit ganun? Lingon tayo ng lingon sa kabila, para nakikita natin, parang walang Kristiyano. Parang ulang. Lingonin mo nga yung kasali mo, kung mukhang Kristiyano niya. Patay. Amen. Purihin po ang Panginoon. So, basic truth, ito po ay basic. Ibig sabihin, alam na natin at kailangan natin ma-refresh. Basic truth na dapat alam natin, ano nga ba ang dapat makikita o pagkakilanlan sa isang Christian o born again. Ayan. Number 1 po, ang isang Kristiyano, dapat makitaan mo ito. Siya ay humble enough to admit the truth that he was a sinner and do not deserve forgiveness. Dapat siya ay humble at alam niya na, kung dito tumatanggap, alam niya na siya ay nagkasala o alam niya na siya ay dating may kasalanan. And hindi niya deserve na siya ay ma-forgive. Hindi siya karapat-dapat na patawarin. Yan ang isang Kristiyano, humble. Minsan, pagka nag-away tayo, sorry ha. Tapos hindi ka pinatawag. May sorry na ako sa iyo eh. Nagsusorry ka, pero parang galit ka pa. Para bang yung taong pinaghinga ng sorry ay parang, ano tawag doon? Siya ay compulsory na kailangan magpatawa din. Humingi na ako na sorry sa'yo eh. Minsan, dahil kasama ko, nag-aaway kami. Sorry na. Paglalong, sorry na. Kaya naman mga babae, paglalong sinusunod, talagang kulang na naman. Buti, hindi na mahulog sa sahil. Nag-sorry na ako ah. Bigla nakasang gusto, nag-sorry na ako sa iyo ah. Sorry, hindi yung mukha mo. Alam niyo po, we don't deserve forgiveness. Ang sabi ng Biblia, pag nagkasala, for the wages of sin is death. Ang ibig sabihin, pag nagkasala tayo, ang kabayaran nun, kasalanan.
Kaya pag humingi tayo ng sorry sa Lord, huwag tayong taas mo para bang, Lord, sorry. Or sorry na ako ha. Parang, patawarin mo na agad ako. Wala ka ng ibang choice, hindi patawarin ako dahil nakahingi na ako ng sorry. Kailangan we are humble enough to admit na nagkasala talaga ako. Dapat lang talaga akong parusahan. Dapat lang talaga akong mag-undergo sa isang bagay na kailangan kong daanan. Kaya nagkasala ako. Humble enough to admit that we are sinner and we don't deserve forgiveness. Yan ang Kristiyano. Nakitaan mo ng humbleness. Hindi yung mayabang. Ayan. Minsan, pagka yung mga Kristiyano, pagpasok ng church, dahil hindi siya, wala siyang absent sa church. Walang absent, ha? Yung Kristiyano na laging ginagamit sa ministry, parang pagpasok ito, at kala ko, pastor, eh. Ito naman, kung makapasok, kompleto attendance to. Yung gano'n, ang yabang. So, dapat mawawala sa ating pagiging Christian yun. We are humble enough. Alam natin na tayo ay pinatawad ng Diyos, pero alam natin na hindi natin deserve yun. Pag hindi mo kasi deserve, isipin mo, ay, hindi talaga ako deserving. Kaya lang talagang praise the Lord. Kaya sa kanyang kaputigan, tinanggap niya ako. That is humbleness. Palagin mo yung kapatid niya, yung kapatid niya. Humbleness. Pagiging humble. O pagka may kasalanan ka, sorry. Sorry na ako. Ha? Kailangan, patawarin mo na agad ako. Ang isang Kristiyano, humble enough to admit na siya ay mayroong kasalanan and he do not deserve forgiveness. Number 2, his only hope is in Jesus. Dahil alam niya na siya ay makasalanan at hindi siya deserving na patawarin, ang pag-asa lang niya si Jesus. His only hope is Jesus. In 1 Timothy chapter 6, verse 17, command those who are rich in the present world, yung mga mayayaman, not to be arrogant, nor to put their hope in wealth. Huwag kang nilang ilagay ang kanilang pag-asa sa kanilang kayamanan, which is so uncertain. Sapagkat ang ating mga yaman, yan daw ay uncertain. Ano ibig sabihin? Hindi yan permanente. Bigla-bigla na lang, mawawala. Parang bagong biling cellphone. Paglingin mo, wala na cellphone ko. Wala na. Uncertain. Na magic. Yung pala nanakaw. But to put their hope in God, who richly provide us with everything for our enjoyment. Ano ibig sabihin nun? Yan ay sabi sa mga mayayaman. Ang sabi sa mayayaman, do not put your hope in your wealth. Mayayaman yun. Tayo pa kaya. Amen? Tayo pa kaya. Yung mayayaman, meron sila pwedeng pangawakan. Ang dami kong kayamanan. Pag nagkasakit ako, punta ako agad ng St. James. Pag nagkasakit ako, punta agad ako ng mamahaling hospital. Saints do. Lahat na lang kasing saint. Napunta agad sa mga mamahaling hospital. Operahan yan. No? Hindi na natin pray. Pag nagkasakit, operahan agad. Pag nagkasakit, doktor agad. Kasi hindi naman silang pera, hindi naman silang pangawakan. Tayo pa kaya mga Kristiyano, hindi naman tayo ganun kayayaman. Lalo na. Kaya sabi sa mayaman, do not put your hope in your wealth. Alam niyo po, para maging maayos ang ating bansa, simple lang naman po ang solusyon. Dapat ang bawat Kristiyano mamuhay na totoong Kristiyano. Ganun lang naman eh. Alam niyo po, pag sa trabaho, pag ang bawat isang Kristiyano, walang taong mandalaya. Amen! Kung ang leader ay Kristiyano, hindi siya hindi siya mananamantala. Mananamantala. Ayan! Mananamantala. Ayan. O take advantage. Yun na lang, English. Take advantage. Hindi siya mag-take advantage. Kasi Kristiyano siya eh. Hindi niya ililit ang sahod. Dahil alam niya yung Biblia, alam niya na kapag nag-late ang sahod niya, more kasi sa Panginoon yun. Hindi mo pwedeng i-hold ang sahod ng tao. Kasi Kristiyano ka. Ganoon ang isang Kristiyano. Ano pa? Pag Kristiyano, kapag nag-drive ka, pagka nag-drive, di ba? Pag na-over ka, akapalawin, wala kayo gulo, ha? Akapunin din. Bakit? Kasi hindi. Nawala yung pagiging Kristiyano eh. Na-overtikan lang eh. Di ba? Nalalamangan lang. Minsan nga, hindi na na-overtikan eh. Naingayan lang yung tambutso. Ano yun? Malakas sila. Bakit?
Papaya, ano, talagang hindi pwede. Kasi tayo mga tao, ang tendency natin, ayaw natin magpalamang. Ayaw natin magpalamang. Ganun yung kalakaran ng mundo eh. Kailangan hindi ka malalamangan. Di ba? Kaya ang school, pinag-train na tayo sa school, kailangan may first honor, may second honor, may third honor. Ano yun? Programming na yun. Kailangan number 1 ka, hindi ka number 2. Kailangan hindi ka malamangan. Sa mga beauty contest, kailangan ikaw ang pinakamaganda. I-award ka as the most beautiful lady in the city. O, palahin mo yun? May labanan. Ayaw natin magpalamang. Eh, hindi yan ang kalakaran ng salita ng Diyos. Mamaya, makita natin anong klaseng buhay ang isang tunay na Kristiyano. Nakakawa po sa trapiko. Nakastop na. Yung stop ay yung red, hindi yung stop sa kanila. Pag nakita ang red, hindi stop yun. Go faster! Ganun sa kanila yun, kaya imbis na nakastop na. Wala naman nakakita eh. Minsan, di ba, nakastop kayo na? Stop. Wala naman tumatawid eh. Wala naman nagagati. Pwede lang po. Kaya tama yung sabi nila, ang isang Kristiyano, nalalaman natin kung sino siya. Matitest ang isang Kristiyano kapag walang nakatingin sa kanya eh. Pag solo na lang yung bahay niya, makikita mo ang tunay na Kristiyano. Paano kaya kung bawat bahay natin may CCTV camera, no? Bawat kwarto may CCTV camera, no? Kahit ang pumunta, may CCTV camera ka para makikita yung buhay mo ng bawat isa. Kasi i-share sa Facebook, i-share sa YouTube. Yan, ang buhay niya, ano? Yan ang buhay niya. Ang hirap siguro, ano? Pero doon talaga tayo na-test. Yan ang pagiging Kristiyano. His hope is in Jesus. Ang Lord lang ang kanyang pag-asa. Doon lang siya kumakapit. Wala na siyang ibang kinakapitan. Ang Diyos lang. Hindi siya kumakapit sa ambisyon. Hindi siya kumakapit sa kanyang talento. Hindi siya kumakapit sa kanyang pamilya. Ang mayaman naman ang pamilya ko. Hindi. Sa Diyos lang siya kumakapit. His only hope is in Jesus. That is number 2. Number 3. Ang isang Kristiyano ay dapat nagtitiwala at nakadepende kay Kristo. Ang isang Kristiyano dapat nagtitiwala at nakadepende kay Kristo. Alam niyo po, dati, ito po ay aaminin ko sa inyo. Ako po ay nung una ko lang akong inasa yung pastor sa pag-preach. Lagi ako nakikinig ng mga TV. Kailangan, paano ba mag-preach siya? Paano ba siya magsalita? Ano yung mga sinasabi niya? Ano yung book na ginamit niya? Tapos gagaya-gayahin ko yun. Naalala ko, meron ako sa preacher na ginaya. Lakad pala niya, kaya yung lakad niya, talagang lakad na isang preacher, talagang pinasakot sa bahayan. Di ganon. Di na may ganon. Sabi ko, okay yun, gagayahin ko yun. Bibigdain ko na yung mga tao, kung gagano-ganon ko rin. Tapos sabi niya, praise the Lord! Ginagaya ko yan, nasawahan ko. Dudak-nunod na din yan. Pwede yung gayahin yan. Minsan naman, nakakapanood ko, meron naman yan. May mga pastor naman na palatis, ganito. Talagang pulitong-pulitong. Purihin ang Diyos. Next mo rin ito. Panalang Diyos. Pag nakikinig ka, parang, tapos pag kumikilos ka, titignan ka lang sa mga sakagawa mo. Nasa ikaw ay nasa simbahan. Parang matutunaw ka naman. Sabi ko, gagayain mo yan. Maganda yan. Alam niyo po, nakakapanood ko sabi ko, parang hindi naman yun ang gusto ng Lord eh. Dapat yata hindi naman yung gagawin ko eh. Sabi doon, ang pagkatiwalaan natin ay si Kristo at dapat sa Kanya tayo nakadepende. Sa Kanya tayo titiwala at sa Kanya tayo nakadepende. Hindi tayo nakadepende sa mga, ay, nag-aaral naman ako eh. Na-master ko na to eh. 2 weeks ko lang pinag-aralan to. At dahil doon, may tiwala ka na sa iyong sarili. Hindi ka na nag-pray. Hindi ka na nag-review. Hindi mo na hinihingi yung tulong ng Holy Spirit. Bakit? Nag-aaral ka na eh. Nagtiwala ka na doon eh. Ano pa? Malaki ang sahod ko ngayon. Pinagkatiwalaan mo na ngayon yun. Kung ano man ang mangyari, may pambayad ako sa ospital. Nandun yung aking tiwala. Nakadepende ako sa sahod ko. Walang problema pa kung mangyari sa mundo na yun. Kung nagmahal ang mga bilihin, walang problema. Makin naman ang sahod ko. Yung aking pamilya, nandyan. May nanay, may tatay. Pag may problema ako, may malalapitan ako. Diba? E paano yung mga iba na kulang ang pamilya? Na walang nanay, walang tatay. Ako lumaki ako sa pamilya, maagang kinuha ang aking tatay. Eh, yung nanay ko, siya yung nanay ko, siya pa rin yung tatay ko. Kaya kasaka yung mga klase ko, yung kasama ng nanay mo, andun sa kagaw kung paano, umaakyat. Ha? Nanay mo yun? Oo, nanay mo yun. Akala ko kapatid mo eh. Bakit? Kasi yung nanay ko, babae na siya, lalaki pa siya. Kailangan nang gawin yun dahil nawala ng maagang tatay.
Nakadepende tayo sa mga bagay na gano'n. Sitwasyon. Kaya minsan pag ka, kapatid, ikaw ba'y magtatanggal sa ministry? Ang sagot, depende. Depende. Nakadepende sa sitwasyon. Di ba? Kapatid, willing ka ba na maglingkod sa Lord? Depende. Laging depende. Depende sa makikita ko. Depende sa may patayo. Depende sa maririnig ko. Depende sa Kristiyano kalabi ko. Depende kung magustuhan ko. Depende. Ang dami natin depende. Hindi tayo makasagot sa Panginoon. Nakadepende tayo sa sitwasyon. Kaya, sige, atin ka ba ang Bible study ngayon? Depende pag hindi umulan. Eh, paano pag umulan? Nakakatakot, no? Kristiyano yan, ha? Pero nakadepende yung kanyang desisyon, yung kanyang hilo sa sitwasyon. Sa mga bagay na nakikita natin. Feelings. Nakadepende sa feelings. Pagka medyo feel ko ng matin, nakakapit ako. Pag medyo feel ko na tumayo sa prayer meeting, tatayo ako. Ang dami natin pinagdependendihan. We don't trust and depend on God alone. Ang isang Kristiyano dapat nagtitiwala lamang at nakadepende kay Kristo. Yan ang Kristiyano. Amen? Amen na mga kabataan. Sa mga kabataan, saan ba nakadepende? Nakadepende sa nanay. Sama ka? Depende. Kung bibigyan ako ng baon. No? Dati, nung nag-aaral kami sa school, magkano baon mo? 2 piso. Ikaw, magkano baon mo? 10 piso. Ay, ayaw ko magpasok. Bakit? Maliit ang baon ko. Alam niyo po, matuwa kayo. May mga baon pa kayo. Nung maliit po ako, nang-aaral ako ng high school, ang baon ko, alam po kung ano? Hindi yung pera. Ang baon ko po, huling. Sabi na nanay ko, pas, wala ko yung huling mo, nakalimutan mo. Huling! Ang baon ko, huling! Oras ng recess. Halika, huling tayo. Para makalimutan ang oras. Huling! Huling! Kasi wala ko pili. Kaya ang yabang ko, nung tayo na akong baon, minsan dumating yung akong kita galing Mindanao, magkaroon ako ng baon. Alam niyo, ang yabang ko, pagdating ko sa school, nagkaroon yung mga kaibigan ko ng huling, habang kumakain ako ng baon ko, sabi ko, yan ang ginagawa ng mga walang baon. Ay, yabang ko. Yan, siyempre, bata pa naman ako nun. Ayan ang ginagawa ng mga walang baon. Para sa ngayon, may sipsip ko, naalala ko eh. Ngayon ang sabi ko, may sipsip ko. Parang akala mo, ikaw hindi nag-uhulid ah. Eh, makalabang pa yata nag-hulid ka eh. Minsan po nakalimutan ko yung hulid. Nakalimutan ko, ano na lang? Ako, walang hulid, walang baon. Ano na lang? Habulan. Habulan ba ito? Parang ibig sabihin nun, nililibang na lang yung oras sa laro. Saan tayo nakadepende? Nag-aaral tayo, saan tayo nakadepende? Pag malit ang baon, hindi ako mag-aaral. Kasi New Year na yun eh. Bagong pasukan, dapat bagong damit. Dapat bagong pantalon, saka bagong sapatos. Kasi pasukan ngayon. Pakitaan ng bagong notebook, bagong bag. Minsan bagong gupit. Pag luma ay luma. Ganun yung kalakalayo kasi malamangan. Kailangan laging bago. Hindi ka na buhay ng isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano, naglilingkod, nag-aaral, ginagawa ang isang bagay, nakadepende lamang kay Kristo. Nagtitiwala at nakadepende kay Kristo. Minsan kasi, ang galing natin, minsan, hindi, magaling ako eh. Kaya ko to eh. Naalala ko, mayroong isang namatay na siya isang advertising agent, namatay siya. Sabi niya, magaling naman ako, hindi ko dinadaya yung aking mga customer. Every time na meron kaming transaction, kailangan win-win situation. Ano yung win-win? Hindi ako lamang sa'yo, hindi kayo lamang sa akin. Parehas lang tayo. Everybody happy. Sabi niya, yun ang buhay ko. Isang advertising agent, inamatay siya. Sabi ng pamilya niya, siguradong langit yun. Kasi yung aming kapatid, pag yan mayroong transaction, hindi siya nalalamang ng tao. Siguradong langit. Ipagdating sa langit, sabi ng, alam mo, first time lang na mayroong isang advertising agent na makarating dito sa langit. At hindi namin alam kung anong gagawin namin sa'yo. Anong gagawin niyo sa akin? Sige, ganito na lang. Isang araw ka doon sa impyerno, isang araw ka dito sa langit. At mag-decide ka, ikaw ang pagbibigyan namin ng ikaw ang mag-desisyon kung saan ka mag-stay. Sa langit o sa hell. Sabi niya, hindi ako, nakagawa na ako ng desisyon. Gusto ko mag-stay sa langit. Sabi niya, hindi. But rules is rules. Kailangan, dumaan ka muna isang araw doon, tapos nakarating dito.
Walang choice ang isang agent, bumaba siya. Pagdating niya doon, akalain mo pagbukas ng elevator, kita niya green grass, oh. Nakita niya yung mga kapwa niya agent, na wini-welcome siya, welcome kapatid! Ang ganda ng mga damit. Halika, magkapit tayo, walang kukwentuhan na. Siyempre, pag nakikita kayo ng mga kaibigan mo, yung mga old times, di ba? Old times, inom na habang nag-inom ng kape, nagkakasaw ng pandesal, oh, nag-uusap sila, enjoy na enjoy sila, maya-maya, lumabas taning. Si Satan lumabas, pogi! Parang yung kapatid mo. Ang pogi! Lumabas si Satan, sabi niya, hindi naman pala si Satan, pangit pala eh, gwapo pala eh. Sabi niya, welcome. Welcome ka dito sa amin. Sabi niya, lunch na tayo. Ang kanilang pagkain, mga seafood. Wow! Seafood! Masarap! Ang lalaki ng mga, ano? Mga seafood niya. Maya-maya, oh, tapos na isang araw mo dyan, bukang sa langit. Pagdating sa langit, pagtingin niya, panaya na paap. Naglalaro yung mga tao sa alapaap, sinisipa yung ano, nagpupudbud ko sa alapaap, naglalaro sila doon. Kaya lang, nakita niya doon, parang wala silang kaibigan doon. So, masaya sila, natatawanan, pero parang wala siyang kajami, wala siyang kabandi. Maya-maya, tapos na isang araw. Sabi niya, anong desisyon mo? Doon na lang ako sa head. Nandun na kaibigan ko eh. Green grass. Tapos, sarap ang mga seafood. Wow, malalaki. Malalaki yung mga seafood. Doon na lang ako. Talaga? O sige, ito ang gusto mo eh. Alam niyo, bumaba po siya. Pagbaba niya, nakita niya. Hindi na ganun, hindi na green grass. Ba't ganun? Kanina green grass, kahapon lang, punta ko ito may green grass. Yung mga kaibigan ko, wini-welcome ako ang gandang damit. Ngayon, ang damit nila, punit-punit, ang aamos ng mukha. Ibig na welcome, ang sagot, ay, ko na dito. Ba't ganun? Tinataya mo ako eh. Bakit ganun? Sabi ni Saning, paano nung pumunta ka dito, nung time na yun, prospect ka pa lang. Nandito ka na ngayon, ikaw ngayon ay kasama na. O hindi na kailangan i-advertise. Dahil totoo lang, tayo, madali tayo ma-entice, di ba? Pag-advertise, ang ganda ng ano? Ang ganda ng advertisement ah. Pag kumain ka, nawawala ka sa sarili mo. Pag kumain ka ng bingo, bingong-bingo ang buhay mo. Diba? Pag kumain ka ng Skyflix, pwede kang mag-wish. Grabe, ang ganda niyan. Kaya, nababali yung ating atensyon. Nagtitiwala tayo doon. Naluloko tayo. Minsan, kotse. Nakasandal na gano'n, sexy. Bibili mo na yung kotse. Kasi pagka nabili ka naman ng kotse, mga nakasandal na maatak pa lang ng babae doon. Minsan, bibili ka ng TV. Yung TV, para yung tao lumalabas sa loob. Parang lumalabas yung mga tao sa TV. Yung kanilang panghatak ng atensyon. Oh, maganda panuurin yan. Kasi pagka-boxing, parang kang tatamaan eh, no? Pag nanonood ka, parang boom! Ang tamaan yung mukha mo, parang 3D. Yeah, tama? Parang pag inapakan ka, boom! Pero hindi pala yung ganun eh. Christian, we have to put our trust and dependence on the Lord. Ganun ang Kristiyano. Dapat hindi tayo naluloko. Ang sabi sa Romans 9 verse 33, those who trust in the Lord will never be put to shame. Ang nagtitiwala sa Diyos, hindi mapapahiya. Alam niyo po, kung ang kahihiyan ay nakakamatay lang, matagal na ako namatay. Alam niyo po, kung yung hiya ay nakakamatay lang, ay matagal na ako wala dito. Marami yung pagkakataon sa buhay ko, na tatayo ka, parang feeling mo, napahiya ka. Nag-lead po ako ng isang worship team. Kami po ay kumanta sa isang fellowship. At habang po ako ay kumakanta, iba yung kanta ko sa kaitugtog. Ba't yun? Opo. Okay, sandali lang. Okay. 1, 2, 3, go. Kanta ulit ako. Iba talaga eh. Iba yung tugtog sa kanta. Sabi ko, namumula na ako. Sabi ko, ano ba yan? Nakakahiya na to ah. Parang alam niyo po, parang gusto ko magtapos sa damit ko eh. Parang, alam niyo po yun, magtatago ko sa damit ko, parang uupos ka, tapos bigla ka niliit. Parang ganun mo eh, sa hiya ko eh. Pero alam niyo po, tandaan niyo po ito, yan po ang trabaho ni Taning. Ang trabaho ni Taning, sabihin sa'yo, nakakahiya ka, hindi ka dapat dyan. Aakit-akit ka dyan, tapos mamaya maninigarilyo ka, nakakahiya ka.
Magsiserve ka sa Lord, tapos nakakaya ka. Kitang-kita kita, pumasok ka doon. Nakakaya ka. Kinlik mo yan. Kinlik mo. Nakita ko. Hindi ka karapat-dapat dyan. Hindi ka nag-practice. Ang pangit ng boses mo. Magkanta. Iba yung tugtog. Iba yung kanta. Nag-practice ka ba? Kakaya. Tumaba ka nga dyan. Binangga. Alam mo, yan ang trabaho namin. Talagang susumpakan tayo yan. Para, ay, huwag ako. Huwag na. Hanggang sa awang-awa ka na sa sarili mo. Hiya ka na sa sarili mo para hindi ka na makatingin sa pastor. Pastor. Hiyang-hiya ka na. Gagawin ang kaaway sa'yo yan. Kaya sabi ko ako yung kahihiya nakakamatay lang. Patay na ako. Patay na. Nakakayabang. Patay na. Pero sabi ko, Lord, ikaw ang tayo sa akin dito eh. May purpose to eh. Kaya sabi ko, umawi tayo ulit. Huwag mo na kayo magtong, kaya ako, mali kayo eh. Joke na yun. Hindi ka tama sa kwento yun. Sabi ko, huwag mo na kayo magtong, habulin niyo na ako. Sabi ko gano'n, habulin niyo ako. Gano'n, no? Huwag mo na kayong pumasok. Ako muna mapasok. At ako po'y kumanta. Kaya ba na ako, kuhanin ko sila. Sabi ko, ay, salamat. Nakapasok na. Tumugtog ng tumugtog. Alam niyo po, ang sabi ng iba, pagkatapos ko namin, alam niyo, Brad, hindi namin kayang gawin niya. Sa isip ko, huwag naman maulit. Because people who are actually judging you, yung inaakala mo na, naku, patay ako. Kakantsawan ako yan. Yung inaakala mo kakantsawan ka, yung inaakala mo, naku, patay ako dyan. Patay ako mamaya sa panunguya yan kasi mali-mali ako. Those people, deep in their heart, they will admire you. Ang sasabihin niyan, buti pa siya, kaya niya. Ako hindi ko kayang gawin niya. Matapang siya tumayo ng ganyan. Kahit nagkakamali siya, go pa rin siya. Ako hindi ko kaya yan. Kasi ang nature ng tao, perfectionist tayo, ayaw natin mapahiya eh. Gusto natin, pagtaas ng kamay natin, at sumagot tayo, eksaktong tama. Ganun tayo, yung behavior natin. Ayaw natin na papahiya tayo eh. Di ba sa school, pag nagtanong ng teacher, talaga yung mga estudyante, hindi nagtataasan ng kamay. Takot magkamali. Kaya alam niyo po ba kung kayo ay teacher o facilitator? Pag nagtanong kayo ng isang question, ang lagi ng encouragement kayo ito, walang sagot na mali. Ganun ang isang teacher. O, sino nakakaalam ito? Sino gusto mag-share? Walang maling sagot. Ganun. Kasi gusto natin ma-encourage sila maging honest sa sarili nila. Gusto natin malaman kung talaga bang alam nila, talaga bang hindi nila alam. Ganun ang gusto mangyari ng isang facilitator o teacher. Kaya tayo, gusto natin makasigurado, tayo natin magtaas ng kamay. Ako, may taas ng kamay, ma'am. O, mali. Ma'am. Mali pa rin. Ma'am, oras na yan, ha? Oy, very good. Mali pa rin. Alam niyo po yung grade sa recitation? 95. 95. Recitation. Walang tama. Akala ko tama eh. Pero tumatama pa rin. Kahit hindi tama ang sagot. Dahil gano'n ang teacher, gusto niya yung malaman ng estudyante niya kung ano ba yung alam ng estudyante. Na mahirap magturo pag hindi mo alam kung anong kailangan mo ituro. Tatayo ka dito, tapos matuturo ka ng science. Hindi ko alam kung saan na ang alam niyo sa science. Hindi ko alam kung saan na yung alam niyo sa math. Kaya magtatanong ang teacher. Gusto niya i-evaluate yung kanyang class. Para malaman niya, dito ako magpo-focus. Kasi ito yung hindi nila gaanong alam. See, ganun ang Panginoon. Dapat willing tayo. We have to trust and depend on God. Huwag tayong magpa-abala o hayaan natin na maging stumbling block natin yung discouragement. Dahil sa totoo lang, araw-araw na ginawa natin sa buhay natin, ang daming ginagawa ng discouragement ang demonyo. Wala siyang ginagawa araw-araw kung hindi discourage tayo. Huwag ka na mag-church. Alam mo bakit? Ang pangit ng kanilang tutugan. Huwag ka na mag-church. Alam mo bakit? Ay naku, hindi sila uniform. Huwag ka na mag-church. Alam mo bakit? Hindi. Ang daming discouragement yan. Tatatarin hanggang sa, ay, bunga. Hindi na nga ako church. Sabi ka rin, yes!
Successful. Yun ang weapon kanin. Yung discouragement. Kaya minsan na nag-ano siya, grand sale siya, nagbenta sa mga gamit. Talaga yung discouragement, ang mahal eh. Sabi, ba't ang mahal naman yung discouragement? Sabi ni kanin, yan talaga, dahil kong gamit eh. Paborito kong gamit yan, kaya mahal yan. Discouragement. If we are a Christian, ito yung medyo mahirap. If we are a Christian life is a changed life. Sabi mo, a Christian life is a changed life. To change life. Bagong buhay. Anyway, ang ating panarilang ito tumatakbo. Sabi ko, bakit 8:10 pa rin? 8. Hindi ako tumatakbo. Wala man walang kurilo. Delikado. Wala akong kurilo. Wala akong kurilo dito. Siya, bahala na to. Sabi ko, patay. Baka lumapatay ko. A Christian life is a changed life. Ang sabi doon, Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Christ lives in me. A Christian life is a changed life. Ang buhay mo ay pinagpalit mo na sa buhay ni Kristo. Kaya kung buhay ka ngayon, dahil Kristiyano ka, hindi mo na yan buhay. Yan ay buhay na ni Kristo. Bakit? Dahil ang buhay mo, ang totoong buhay mo, nandoon na, ipinako, nandoon na, nakaipit sa krus, nandoon yung buhay mo. Ikaw yun. Ikaw yung naipako dun. At yung isa, yung kay Kristo, nasa iyo na, nagpalit kayo. Yan ang buhay ng isang Kristiyano, a changed life. Sira-sira mo yung Bible ko, no? Punit-punit na. That is a Christian life. Changed life. Kaya nga po, sabi dito, kaya kung hindi mo pa tinitingnan na may Kristo ka sa buhay mo, at kung ang ginagawa mo sa buhay mo ay ine-enjoy mo ang mga bagay na dapat hindi mo ine-enjoy na. Ini-enjoy mo yung mga bagay na dapat hindi mo na ini-enjoy. Tanungin mo ang iyong sarili, born again ba ako? Ano ibig sabihin nun? Kasi kung si Kristo na ang nasa buhay mo ngayon, si Kristo, hindi niya na kayang ma-enjoy ang mundo. Hindi niya na kayang ma-enjoy. Bakit? Kristo na yan eh. Eh bakit nag-enjoy ka? Marahil, hindi ka pa nakipagpalit ng buhay kay Kristo. Kaya tanongin mo yung sabi, born again ba ako? Alam niyo po, minsan meron isang military recruitment. Alam niyo po, may recruitment sa military sa TV. Pagka, alam niyo sa TV, pag nag-advertise yan, sobra-sobra yan eh. Nakasandal sa isang magandang tangki na gera, yan. Tapos nakikita mo, ang ganda ng mga gamit, armor, wow, gusto ko maglingkod dyan. Parang sinasabi ng military recruitment na, we are recruiting, nag-recruit kami ng mga tao gusto maging military na mag-undergo ng training at naka-label yun, it's free. Wow! Nung makita ng mga tao yun, gusto ko yung maging military, ang ganda ng mga ano yun, ang ganda ng mga benepisyo, ang ganda ng pinapakita ng advertisement. Ito na ngayon, mag-training na siya. Nakalimutan niya, nakasama sa training yung ganito. Kailangan maaga kang magigising. Di ba, ROTC? Maaga kang magigising. Bago tumilaw ang manok, gising ka na. Para magpatak ng alas 4 oras 5, nandun ka na sa field. At nandun na kayo. Kaliwa, kanan, ha! Tapos, hindi mo na pwede yung buhok mo, hindi na pwede yung long hair na gusto mo. Bakit? May putol na yan. Yung gupit mo, parang lagi ng lento. Yan. Ha? Parang ano ka na, lagi kang bata. Kasi lagi yung gusto eh. Ang taas niyan. Tapos gaganyan mo nila yan. Hop! Pag hindi ka umabot yan, kailangan isang pa yan. Hindi na pwede maporma-porma sa'yo. Bakit? Nasa training ka na. Hindi kasama sa advertisement yun. Pag ganun, ito pa, hindi pa pwedeng may nightlife ka. Wala na yun. Bakit? Nandun ka na ngayon, meron kayong sariling kwarto. At may oras ng tulog at may oras ng gising. Ito pa, hindi ka na kumain na gusto mo pagkain. Bakit? Yung kakainin mo, kung ano yung nakaserve, at lahat kayo, pare-parehas ng ulam. Kaya hindi ka pwede sabihin, pahingi ulam. Ay, hindi pala. Hindi ka makakain. Pare-parehas kayo ng ulam. Pati yung takal, pare-parehas kayo. Pwedeng padagdag ng kanin, hindi na pwede. Bakit? Eksakto lang ang saing nito eh. Bilang na to eh. Good for 100 person. Good for 50 person. Pero nung makita mo yung advertisement, wow! Ganda ng buhay.
Alam niyo po yung pagiging Kristiyano, parang ganun. Kung minsan tayo, all of us will go to heaven. Salvation is free. Free for all. Sabi ng kata natin kanina, kata natin mga mga Sunday, free for all. Free lang, walang bayad. Salvation. Kapag nag-register ka, you will go to heaven. Pero hindi mo na nakikita yung mga hindi nabanggit. Bakit? Kasi pag Kristiyano ka, you are a changed person. Sabi ng Mark 8:35, if you try to keep your life, you will lose it. If you try to keep your life, you will lose it. Anong ibig sabihin nun? Kabon na pinahalagaan mo yung sarili mo, mawawala yan sa'yo. Yan ang Kristiyano. Type nyo, hirap no? Hirap naman ang joke. That is Christianity. Change life. Akala na ganun na yun? Pasok ng church, simba, kanta, hallelujah, praise the Lord. Awi sa bahay. Hindi na yun ang pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano is a changed life. May training. Hindi ka nagigising na madaling araw-araw mo na tanghali. Bakit? Kasi kailangan mo matin sa practice. Kailangan mong kumanta, kailangan mong tumugtog. May mawawala sa'yo. Yung Sunday SM mo, wala na yun. Bakit? Meron ka ng Sunday service. Ang daming mawawala sa'yo. Ang daming mawawala sa'yo. That is being Christian. Another thing. Number 5. Kaya a changed life will lead us to fifth. Sabi dito, a changed life will lead us to fifth, which is living a supernatural life. Yun ang Kristiyano. Namumuhay sa isang buhay na kakaiba. Ang hirap, no? Mahirap talaga. Tingnan nyo ha. Luke chapter 6 verse 27. Ang sabi doon, love your enemies. Kaya nyo? Love your enemies. Do good to those who hate you. Eh, hindi yan ang turo ng mundo eh. Pag galit ka sa akin, galitin ako sa'yo. Amen? Pag inaway mo ako, aawayin din kita. Eh, ang Christian, di ba eh? Luke 27, sabi doon, love your enemies. Kaya nyo? Kaya ba natin yun? Tanong mo yung katabi mo. Kapatid, kaya mo? Love your enemies? Ito pa isa. Bless those who curse you. Yung minumura ka, hindi bless you. Bless you, kapatid. God bless. Alam niyo po yung God bless you noong mga unang panahon? Hindi na yan God bless you. Yung pag sinabi mo, God bless you, kapatid. Iba ang meaning yan. Ang meaning yan ganito. God bless you, kapatid. Pagpalain ka naman ng Panginoon para ang buhay mo magiging sagana, para ikaw ay maging pagpapala sa iba. Ngayon, yung tao, minumura ka. Kahit mong ganun, pagpalain ka naman ng Diyos. Pagpalain mo yun? Minura ka? Pinagalitan ka ng lahat-lahat? Lord, pamusilin mo, libo-libo. Libo-libong tupa sa tao ito para puno na, namatay na. Punuin mo ng coins ang bahay niya. Tampakan mo ng pera para hindi na makahinga. Siguro na yung panalangin natin. No? Yung hindi ka ng bless ng Panginoon eh. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. Ang hirap nun. Hindi minamatrato ka na, eh pag-pray mo pa. Lord, kanina inaway ako. Pagpalain mo siya. Hirap. Pagpalain mo siya, inaway ka na nga. Kapag ikaw ay someone strikes you sa kabilang chick, anong gagawin? Inibigay mo yung kabila. Aba, hindi ganun sa atin. Pag sinuntok pa, magbaka na no. Ganun tayo eh. Di ba yung asawa? Minsan yung asawa. Pagod mo sa bahay sa galing. Yung mga kahapon, pumunta ako sa kasal. Sabi ng nag-extension ng bound nila. Tapos ang sweet nila. Tapos sabi, nagkukwento kami ng isang pastor sa likod. Sabi niya, Pag Joel, akala mo, parang gano'n din yung buhay no? Kasawa, no? Mag-exchange kayo ng bow, sweet mo. Oo nga, pastor eh. Oo nga, kasi minsan, mga asawa natin, pag uyan ba, nung unang buwan, saan ka galing, honey? No. Honey, saan ka galing? Pero pag saan ka galing? Pagkain ko lang. Hindi naman talaga nagtatanong kung saan ka galing eh. Ang gusto niyo sabihin sa'yo, away ito! Ano, ha? Ganun eh. Akalain mo yun, pag sinuntok ka sa kabila, papasuntok mo ba